So the biggest stories in recent days is still online gambling. Ang tanong, mababan kaya ang online gambling sa Pilipinas? And kapag naban, magkano ang ipit mo sa Digiplus? Joke lang. Hindi, madami nang kumita dyan, di ba? Lagi na nang ni-run up nung stock. Naipit na lang dyan yung mga kakabili pa lang. Okay. Meanwhile, sa USA, umiingay ulit yung usapan about tariff, or ang term mo dyan is the global trade war, US versus the world. Kung saan binago na naman niya yung kanyang deadline ata, no? Gawin natin yung August, first week of August, and papatawan niya up to 40% yung ibang countries na ayaw mag-isama. Kasi it seems nahirapan siyang mapag-close ng deal. And sabi din ni Donald Trump, countries aligning with BRICS. Ito kasi yung BRICS, ito yung bagong alyansa na binubuo na panlaban sa alyansa ng USA, at least in terms of trade and geopolitics, di ba? Meanwhile, on some economic news, jobless rate drops to 3.9%. So maganda pa rin itong natin, no. I think na maintain natin siya above or I should say below 5%. Meanwhile, inflation pumitik siya ng konti, no. 1.4%. So ngayon, baka pag nagtuloy-tuloy ito, especially kapag yung Trump tariff talaga, no. Inflationary 'yon, yung policy na 'yon. Pag nagtuloy-tuloy, baka mag-stop rate cut yung BSP. Credit card debt in the Philippines at a critical level. Grabe, no? According to a Singapore-based fintech firm, 4 times yung utang nila compared sa nilang monthly income. Lupit mo kumaskas ng credit card, Meanwhile, sabi ng Malacanang, the Philippines higher debt to GDP, hindi raw concern. We'll see. Bakit hindi siya concerning? And more public-private partnership on the way. This time, hindi lang airport, pati mga pati mga ports. Pwede na daw i-privatize, di ba? Yung sabi ng gobyerno. Ang tanong, papayag or approve ba ako dito? Almost 60% of Philippine retail payments now digital. Which is, mababa pa to Dapat nga, halos digital na lahat. And syempre, may mga magbe-benefit dyan. And on some corporate news, Del Monte to incur up to 42 billion impairment losses. Kasi nag-file ng bankruptcy yung kanilang US segment. Ang tanong, investor ka ba ng Del Monte ngayon? And ilang years ka mag-aantay bago makarecover yung stock? But first, market update muna tayo. And maganda yung takbo ng PSEI recently. Ayan nag 6.5 na siya. And additional catalyst moving forward is syempre yung earnings season, second quarter, and yung GDP. Kasi for the longest time, every time na nagre-report ng GDP ang Pilipinas, it's always lower than analyst expectation. So bumaba na ng bumaba yung expectation ng mga analyst. Ngayon, kapag nag-report siya ng GDP and it will be higher than the analyst expectation, I think baka pitikin to, no? Baka ma-reverse yung sentiment. And kapag nangyari yon, madami ngayong mga broker analysts. Some of them, babalik daw siya rito. Some of them are more optimistic. 7.7 daw dito. So, we'll see. So, maba pa yung 2025. Marami pang pwedeng mangyari. And in fact, FM ETF nag-green na siya. PSEI, pag nag-green yung PSEI mamaya, no? I think green na rin to. So, everything is green. The US market, medyo umatras sila recently.
The best performer is still international stocks and emerging market. Pero parang nag-slow down din sila recently. Southeast Asia, ganun pa rin. World Index, okay pa rin siya. And my personal dividend retirement portfolio, still gumagapang, no? Closer to 20% year to date. So may mga matatanggap pa akong dividends throughout the year. Pag finactor in ko yun, I think abot ako 20% plus year to date, and hindi pa tapos yung taon. And malapit na yung earnings season. Tingin naman ako ng opportunities, magre-rebalance. And if you want to follow my exclusive contents, my personal analysis, fundamentals and valuation analysis, and also my monthly discussion video of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So while yes, gumaganda na yung takbo, it seems, ng stock market. However, yan na naman si Donald Trump. Humingi na naman yung kanyang tariff war. Grabe, up to 40%. Kasi matigas ulo nung one of its matagal ng alay, no? Japan, even South Korea, matigas or nagmamatigas sila. So medyo nababad trip siya recently, kaya kung ano naman yung naisip niya, no? So talagang yung tariff, no, ginagawa niyang pang leverage or pang bully ng mga ng mga smaller economies para mag-submit sa gusto ni Donald Trump. Ang tanong is whether magsasubmit ba yung mga economies na yon, or may pagmatigasan sila ng ulo, i-absorb nila yung mga additional losses na yon, and feeling ko mag-adjust lang sila, no, from time to time. Makipag-trade sila less on US and maybe more on other countries, which is parang yung nangyari ngayon, no. It seems ayaw nilang may pag-cooperate kay Donald Trump. Na kapag si Donald Trump di niya nakukuha yung gusto niya, no, may mga kakaiba siyang ginagawa eh. Yun yung delikado diyan, na bigla naman siyang may gagawin that will send shockwaves to the global market, which means additional volatilities in the short to medium term. Example ng possible na kakaiba niyang ginagawa is kunyari ito, di ba? I mean, uma-align ka lang sa BRICS. Kasi BRICS parang counter yan sa economic policy and geopolitics ng US and allies eh. Like I said, kung hindi ka align sa kanila, hindi mo sinusunod yung gusto niya, no? Ginagamit niya ngayon yung tariff as a tool, as a weapon para maging under ka sa kanya. Yun yung nakakatakot ngayon kay Donald Trump, especially for smaller economies like madami sa Southeast Asia eh, di ba? Pero ito yung biggest headlines on recent days sa Pilipinas is yung usapan about online gambling. Grabe, no? Napapansin nyo ba, no? Every day, ilang media yung nagka-cover about online gambling, and may kanya-kanya silang ma-headline. And based sa nababasa ko, almost lahat is negative, no? Ngayon, one of those headline na nabasa ko from Bilyonaryo, sabi niya, from Benitez clan, no? Planning the industry could displace tens of thousands of Filipino workers and strip government of a major revenue stream. Ngayon, itong sinasabi niya na mawawalan ng revenue and job yung ibang Pilipin. Narinig ko na to eh. Di ba na ganito yung ganito yung narrative nung kasagsagan ng Pogo. In fact, mas malaki yung kinikita ng Pogo dati kasi hindi lang siya sa gambling industry. Inapektuhan niya rin ang tourism tsaka properties, di ba? Nag-boom yung tourism tsaka property sector nung Pogo. So, nung nawala yung Pogo, yun yung talagang mas malaki yung nawalan ng kita, I believe, sa gobyerno. So, I think yung gantong reasoning, hindi siya ganoon ka-valid. Okay? Kasi pwede nilang gamitin case yung case about Pogo dati. And then, sabi ng president, papatawan na lang daw niya ng additional tax ang gaming activities and some additional limitation
Ang tanong, paano, di ba? Paano nila mariregulate yan? I think mag-start sila sa mga influencer, no? You need to start banning influencer na nagpro-promote ng mga online gambling, especially yung mga may mga malalaking following. Ang dami nila diyan nagkalat. Biruin mo, a lot of these influencer mga influencer from the gaming industry. Dati glalaro lang ng games, papatawa ganon. Ngayon, 'di ba, all of those audience, followers na nakuha nila, and then bigla silang magsi-switch, 'di ba, into online gambling yung nila live stream nila. Ilang viewers yung meron sila na mga nasa younger generation pa, 'di ba? Meanwhile, sabi ng PAGCOR, they opposes total ban and favors a stricter online gambling regulation. Ganito rin yung ginawa ng dati, or sinasabi sa Pogo, and then nagpalit ng administration. Then may mga politiko na syempre banat pa rin ng panat sa Pogo. Eventually, wala ding nagawa yung PAGCOR, no? Wala ding nangyaring regulation kasi pinamadali talaga is iban mo na lang, di ba? And one politician said, ang gusto niya, nationwide ban ng online gambling. Kasi why not, di ba? Ginawa sa Isabong, ginawa sa Pogo, why not iban mo na lang lahat, di ba? Para fair, kumbaga ganon. Ang tanong, mangyayari kaya? Well, my personal opinion on this recent or current administration, feeling ko lang siya, some regulation, and then on the next admin, doon siya iban totally. Parang nangyari lang sa Pogo. Administration ni Duterte, ginawa lang is niregulate lang siya, pero mahirap talaga siyang i-regulate. And then on the next administration na Marcos, doon na siya binan. Okay, parang feeling ko ganun din mangyayari. Ngayon, ang tanong, what will happen to Plus and any online gambling firms? I think for Plus, I think maging okay pa rin yung performance nila this year kasi lahat ng to sa usapan pa lang di ba? Pero yung kanyang growth outlook, growth prospect, nandun na yung question. Ano yung magiging final regulation? Or kung hindi man regulation, ibaban ba siya totally? So kahit alin sa dalawa, masasabi mong yung growth prospect na ng Plus, lilit na talaga siya, di ba? Kumbaga best case scenario nila is a strict regulation. Worst case scenario is ban. Kapag na-ban yan, I think magko-collapse yung stock. Meanwhile, on some good economic news, mababa pa rin yung jobless rate ng Pilipinas. So, may panggastos pa rin ng madaming Pilipino. Di lang natin alam kung may natitira pa, pero may panggastos pa rin sila, di ba? May consumer spending pa rin sila to drive economic growth. Hopefully mag-flow sa mga products and services kung saan kayo invested to drive corporate earnings. However, nag-reward ng inflation, medyo pumitik siya, pero konti lang, mababa pa rin. 1.3 naging 1.4. And eto na, papunta na kasi tayo sa second half So lahat ng headline about tariff on the first half, dito na siya magmamaterialize sa third and fourth quarter. Anong klaseng disruption yung ginawa ng mga headlines about tariff ni Donald Trump? Kasi meron epekto yung mga yon, di ba? Kasi ang global trade, lagi yan it's always a chain effect. And we'll see on the second half yung talagang epekto niya. Na possible pumitik ulit yung inflation, not just in the Philippines pero globally, di ba? And sabi ng gobyerno, pwede rin daw nilang i-privatize ang mga seaports. Hindi lang airport, pati seaport na ako. Favorable ako sa any forms of mga PPP. Bakit? I think hopeless na kapag hinawakan talaga ng gobyerno ang isang asset. I think nagiging talaga siya nagiging prone siya sa inefficiency and corruption kapag purely gobyerno yung umawak sa mga asset. Wala talaga tayong choice but rather punta tayo into a PPP
involve mo yung private sector kasi yung private sector sila yung ano eh, talagang ano, binavalue nila yung ano, yung dapat competent yung ano, yung kanilang mga empleyado, dapat efficient yung kanilang pagmamanage. Kasi nga, ano na yan eh, puro profit margin na yung nagiging usapan nila dyan eh. And then sabi ng Palace, hindi raw concern yung mataas na higher debt to GDP ratio. Kasi nga sa Q1, nag-spike na siya into 62% and continuous pa rin yung ano, pangungutang ng Pilipinas, and kapag nag-slow down ulit yung GDP, possible ulit siyang umangat, no? From 62 to maybe 64, 65. So bakit daw hindi siya concerned? Kasi ang national or international standard naman daw is 70%. Pero para sa akin, mas okay siya pag mas mababa. Mas mababa, mas okay. Kasi ibig sabihin, mas may room ka pa para mangutang. And then yung inuutang mo, pwede mo pang gamitin, di ba, to drive economic growth sa Pilipinas. Ngayon, kung masyado nang mataas yung utang mo, darating sa point na hindi ka na pautangin eh, di ba? Mas malilimit na yung ano, yung means mo to raise capital. Mas malilimit na therefore yung economic growth mo. Mas mahihipit yung bansa. Especially ang Pilipinas, ano pa lang tayo eh. Kumbaga, we're trying to emerge. We're trying to improve our economy. Third world country nga eh. And look at Vietnam, no? Ang taas ng growth ng Vietnam and yung kanilang debt to GDP is mababa, di ba? That's the reason why madami sa mga foreigner, doon talaga sila pumupunta. Kasi sila yung mas may malaking growth prospect ngayon in terms of economic growth. So for me, I think it's concerning and dapat mapababa nila yan, no? Starting this year until the end of BBM administration. And credit card risk nasa critical level na raw. Daming mangungutang na siguro mostly dyan mga mga nagsusugal na naman eh, di ba? Tulad ng mga nababasa ko sa sa mga Reddit group, no? Yung mga mangungutang doon. Ang common reason nila recently is online gambling. Second is mga emergency, no? Biglang nagkaroon ng emergency, wala silang pera, so nangutang sila ng nangutang. And surprisingly, ang isa din na na napapansin ko na common reason is nangungutang sila kasi gusto nilang pasahin yung sarili nila, di ba? Kumbaga kakulangan sa ano ba tawag doon? Personal finance. So madami sa mga Pilipino kulang-kulang sa discipline, okay? When it comes to managing finances. So almost 60% of Philippine retail payments now digital. Ang magbe-benefit dyan syempre yung mga fintech and yung mga bangko. So from 60% mag-grow pa yan into 80, 90. Can you just imagine ilan yung additional profit ng mga bangko and fintech? Kasi 'di ba, every time na nagta-transfer ka ngayon, 'di ba? Kung ano nung fee yung hiningi eh. Convenience fee. Siyempre, hindi ka naman pwedeng mag-digital payment. Siyempre, papasa-pasa ka dyan eh. Ng bangko mo, papasa mo sa mga fintech apps mo, vice versa. So, ito yung isa sa mga nakikita kong additional growth driver ng mga bangko and fintech apps in the coming years. Lalo na yung yung mode of transportation, no? Pag lahat swipe lang, ganon. Digital. Malalaking room for growth. And lastly, on some corporate news, Del Monte nag-declare ng bankruptcy at least yung kanyang US segment. So, na-analyze ko si Del Monte recently this year and ito rin yung sinabi ko, I think long term good for them na tanggalin nila yung kanilang US segment kasi yun yung sakit sa ulo. Kasi pag tinignan mo yung kanilang per segment, maganda yung kanilang yung kanyang segment sa Asian region. Ang nagde-negative lang talaga mostly is yung kanilang US segment. So pag tinanggal nila yon, good for them. However, in the short term, syempre, magre-register yan ng limpak na impairment losses. Kaya in the short to medium term, I think,
magiging dead stock yung Del Monte, and maybe in the long term baka doon pa siya makabawi, di ba? Assuming magiging consistent sila sa kanilang market share in the Asian region.